Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. So tignan po natin ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Spirit guide, mensahe po natin kay fire signs. Ano po ba mga pwedeng maghanap kay fire signs ngayong araw? Mayroon tayo ditong false person, judication. Okay, so medyo mag-ingat kayo, fire signs, dahil may mga tao dito na nagmamanipula sa inyo. Iba yung pinapakita nila sa totoong kulay talaga nila. So mga mapagpanggap ang mga pwede mong makasalamuha ngayong araw. So magaling mag-manipulate ng mga tao para ba umayon sa kanila yung mga decision mo or yung mga sasabihin mo. Meron tayong unexpected income and bad health. Ayun, yung iba naman po sa inyo, medyo naman problema kayo. Pwedeng mayroong may nagme-maintenance sa family. So, hindi nyo talagang mag-extra, mag-side hustle para po matugunan ito. Yan. So, naman problema yung iba sa inyo. Pwede rin naman na mayroong masakit sa inyong katawan, pero tinitiis po ninyo kasi nga kailangan ninyong kumita ng extra. Ayan. Or sabi natin, yung iba need ninyong mag-OT sa trabaho. Meron tayo ditong marriage. Meron tayo ditong thief. Okay, so mag-iingat talaga kayo dito. Pwede rin na sa pagdating sa kontrata is may nanluloko po sa inyo. Ibig sabihin, yung pinirmahan ninyo, ayan, madaming mga nakatago doon na information na pwedeng hindi nyo po naiintindihan. Tamang kaya nyong basahin pero pwedeng magulo. Ganyan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. We have pathway and expectation. Ayan. So, pwedeng may ina-expect kayong bisita ngayong araw na ito pagdating sa inyong bahay. Ayan po. Ina-expect mo to pero pwedeng hindi matutuloy yung tao na yon. Kasi pwedeng meron siyang gampanin ngayong araw. Or kaya naman pinatawag siya sa trabaho, parang ganyan. Or merong nangyaring emergency sa kanila. Ganon. Kaya pwede po na hindi siya matuloy. Okay, so we have false person here and marriage. Okay? So, ayan, pwedeng hindi kayo nagkakasundo ngayon ng asawa mo, ng karelasyon mo. Tapos, meron tayong judication and thief. Meron dito na pagbibintangan na magnanakaw. O kaya naman, merong nawawala sa bahay, merong nawawalang personal gamit ninyo or valuable things. Tapos, meron kayong pinagbibintangan dito. Ayan, so meron dito, merong kinakaharap na legal issues or meron kayong sinampa na legal case. Meron tayong unexpected income and pathway. So, pwede po na may nag-aalok sa inyo ng trabaho or ng extra income pero nagdadalawang isip kayo kung tatanggapin nyo ba. Okay? And ito naman, mukhang may resulta kayo na hinihintay pagdating sa inyong laboratory test or someone from your family. Ayan po. So, in-expect nyo, some of you in-expect nyo yung worst. Okay? Some of you naman po, ayan, pwede pala may na-surgery dito. May na-operahan, pwedeng o-operahan ngayong araw na ito. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs ngayong araw. Fire signs, ano pa po ang pwedeng mangyari para sa'yo ngayong araw na ito? Pagdating sa trabaho, we have 5 of cups. Ayun nga, tignan mo. May panghihinayang ka dito. Kaya naman po bago ka talaga kayo pumirma sa isang kontrata, sa pinag-uusapan, intindihin at alamin nyo po munang mabuti kung ano ba yung pinag-uusapan, ano ba yung mabe-benefit mo dito. Ayan, kasi dito pagdating sa trabaho mo, may mga regrets ka, may mga panghihinayang ka. Kasi pwedeng nasasayang yung oras mo dito. Pwedeng hindi pala siya bayad. Ayan. So, check nyo po yung inyong mga benefits. Ayan, for some of you. Kasi pwede na parang may pandaraya na nangyayari dito. Tingnan natin. At ito din, nagtiwala ka sa company mo talaga. Yun nga, pwede nga may natuklasan ka dito or matutuklasan ka ngayong araw. Yung mga hulog pala, o dapat hinuhulog ng mga sabi natin sa SSS, benefits mo, ganyan, hindi pala binibigay. So, i-check nyo po yan para updated kayo. 4 of Swords, pagdating naman ito sa iyong negosyo. Ayan, huwag kayong magpakampante. Yan po yung sinasabi sa inyo ni Universe. Kasi yung iba sa inyo, fire signs, may mga tao kayong pinagkakatiwalaan dito sa inyong negosyo na minsan nga kampante kayo na
sila yung nag-handle ng business mo, pero yun pala pwedeng ninanakawan ka or hindi talaga nagiging honest sa'yo yung tao. So pwedeng meron kang manonotice ngayong araw, so kakausapin mo sila. Pero tignan mo munang mabuti kasi syempre kapag nagbintang naman tayo, 'di ba, masakit naman yun. Tapos mas maganda kung meron kang concrete evidence. Kung wala ka muna nun, wag ka munang magbibintang or wag ka munang sabihin natin, wag mo muna silang i-confront or siya, yung isang tao na ito. And syempre, mag-iingat din kayo sa mga customers na pwede nga magbayad ng mga fake money ngayong araw na ito. So, nakita ko kasi sa inyo dito, masyado kayong kampante. Pagdating sa money, ayan po. So, ayun, need nyo talaga ng extra income for some of you or another source of income. So, may naiisip ba kayo? So, ito kung ano man tong marireceive ninyo. So, di ba may bonus, may 13th month pay, yung iba sa inyo na marireceive. Ano ba yung gagawin nyo dun para lumago? Kasi di ba ang iniisip natin kaagad kapag may nare-receive tayong money, saan ko kaya to gagastusin? Okay, ask nyo naman yung sarili ninyo. Fire signs, paano nyo ba palalaguin yung money na yan para dumoble siya, trumiple siya? Hindi man yan agad-agad, pero mas maganda kung mapaikot mo yung pera. Try mo. Pero kasi yung iba sa inyo, natatakot kayo na isugal yan sa business. Pero tignan ninyo, malay nyo may skills kayo. Meron pala kayong may offer sa market. Why not itry ninyo? Pero decision nyo pa rin yan. Ayan, iba kasi nyo nagdadalawang isip kayo dito. Tignan natin. Pero ayan po, talaga naman po na happy kayo ngayong araw na ito kasi maganda yung inyong finances. Tignan naman natin pagdating sa love life. Okay, 9 of Swords. Na-stress na po yung iba sa inyo pagdating sa inyong love life. As in, stress na yung binibigay sa inyo ng person nyo. Toxic na po yung yung energy. Toxic na yung inyong relationship dito. So, yan. Kaya din yung iba sa inyo, kaya kayo nagkakasakit dahil sa stress. So, iwasan nyo po yan. And kung kaya ninyong iwasan na hindi mag-away, hindi magbangayan ng person mo, iwasan mo po. Parang magpakumbaba ka na dito. Kasi, yun nga, nagdudulot siya sa'yo ng stress. Pag nai-stress tayo, nagkakasakit tayo niyan. Or lumalabas yung natin, nati-trigger yung mga sakit natin. Kaya, mag-iingat po kayo dito. Yan, di rin kayo makatulog. Actually, natatakot yung iba sa inyo. Ang dami nyo, nag-overthink kayo. Yan. Di nyo alam kung ano bang nangyayari sa person mo, nagiging honest pa ba siya sa'yo. Kasi dito lumalabas yung false person natin, tsaka marriage. So, pwedeng feeling mo, hindi mo pa talaga sobrang kakilala yung kasama mo, yung asawa mo, yung karelasyon mo. Yun yung nafe-feel po ng iba sa inyo ngayon. Natatanong niyo yung sarili niyo, kakilala ko ba talaga siya? Or kilala ko lang yung pangalan niya? Meron tayo ditong strength, pero yung iba naman po sa inyo, hanggat kaya ninyong ilalaban nyo talaga. So, kailangan nyo lang ngayong araw na ito is magpakatatag. Ayan po. At matuto kayo dito na sabihin natin na magpaamo ba ng mga tao. Ayan. Oo. Paamuhin nyo yung mga tao sa inyo ngayong araw na ito. Yung tipong, ito kasi tignan mo, parang, di ba dito, meron na nagmamanipula. Ngayon, ayan, pwede po na kayo po yung magmanipula. In a good way, okay? In a good way naman ito. So, we have number 8, 30, 27, 31, 28, 35, 24, and number 3. Yan po yung lucky numbers mo. Maraming salamat sa'yo, fire signs, and sobrang na-appreciate ko po kayo sa araw-araw na pagbalik ninyo dito sa aking channel. Ingat po kayo always, and more blessings to come. Bye-bye!